Asus, pambihira, ano na ang nangyari? Tindahan ni Beyonce, may problema nga ba? Syempre naman po, nasisilip na nga po na halos wala na pong laman yung tindahan ni Beyonce. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga usap-usapan? Ang tanong nga po natin dito, sana nga po ba napunta yung puhunan? Ayan, grabe, mula po sa isang simpleng pangarap na gustong makatulong sa pamilya. Alam naman po natin mula sa umpisa, marami nga po ang humahanga sa sipag at tiyaga ni Beyonce sa kanyang napakalaki at napakagandang sari-sari store, di ba? Ngunit ngayon, ano na, usap-usapan ang balitang tila humihina na ang negosyo at unti-unti na pong nababawasan ang paninda. Totoo nga po bang nalulugi na yung kanyang tindahan o isa lamang po itong haka-haka na mabilis pong kumalat sa social media? So, alamin po natin ang iba't ibang impormasyon sa video ito. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating munting channel, huwag pong kalimutang mag-subscribe, pa-like, share, and comment na rin po. And mega love shoutout po sa inyong lahat. So, heto na nga po, ang mainit-init na ka-isyuhan. Ayan, grabe. Tayo nga po kahit papaano ay talagang nalulungkot din po sa mga pangyayari. Kasi nga po, ang ilan sa mga komento ng mga viewers, nagsasabi nga po na ito daw po karma. At ang iba naman po ay nagsasabi na ito daw po ay pinatalo sa sabong ni Tatay Biran, ang ama ni Beyonce. Aba, ay talaga rin naman pong nakakalungkot isipin kapag ganito na nga po yung nangyayari, di ba? Nasa naman lang kung ano man po ang meron po sila sa ngayon na kasaganaan. Sana man lang po pahalagahan dahil hindi naman po biro yung mga binibigay ng mga sponsor, lalong-lalo na nga po ito ay nanggaling din sa Kalingap. Dahil kung wala nga po ang Kalingap, talaga naman pong wala rin po yung kanilang kasaganaan. Wala rin po yung mga sponsor na yan, di ba? Na meron po sila sa ngayon, di ba? At yun nga po, bilang tayong kapatid, ayan, pakahalagahan po natin. Pakasinupin kung ano man po yung biyayang atin pong natatanggap. Lalo pa nga po ngayon na talagang napakahirap ng buhay, dagdag pa nga po ang kaguluhan ng ating bansa. Yung mga namiminuno, grabe, talagang sila sobrang gulo na hindi po natin malaman na sa banda-banda yan. Ano po yung magiging epekto po nito? Talagang matinding kahirapan. Yung mga mahihirap ay lalo pa nga pong magdaranas ng kahirapan sa pabagsak na negosyo na sari-sari store po ni Beyonce. So guys, mga kalingap, ano pa ba yung dapat po nating malaman patungkol nga po dito? Alamin po natin sa video upload ni Papa Shider. Ayan, isa po yan sa mga sinusubaybayan po natin na talagang napapahanga din po tayo sa kanyang mga reaction. So mega love shoutout po Papa Shider. At syempre sa mga hindi pa po nakakapanood ng kabuuan ng video ito, panoorin po natin sa mismong channel ni Papa Shider. Ito nga guys, nakita natin at may napansin nga natin doon sa vlog ni Biandy guys na bakit wala nang laman yung tindahan nila. Aba, naghihirap na yata guys. Naghihirap na ba? Sina Biandy, bakit lagas na ang tindahan nila? Nakita natin, nagluto, naglaba, si Biandy, tapos nakita natin yung tindahan nila. Bakit wala nang laman? Anong nangyari? Asan na yung mga big sponsor dyan? Lagyan nyo na ng 150k yung tindahan nila. Linalangaw na yung tindahan nila. Oy, nananawagan ako sa mga sponsor ni Beyonce. Baka naman bigyan nyo naman ng laman yung tindahan ni Beyonce. Linalangaw na. Anong nangyari? Bakit nilalangaw na yung tindahan nyo? Baka 3 bili na lang yata yung mga tao dyan. Lagas na yan wala nang bibili dyan Bakit kamo? Explain ko sa inyo. Bakit wala nang laman yung tindahan nyo? Ganito lang yan guys Ganito kasimple yun. Kasi nagtayo sila ng tindahan, hindi sila friendly. Hindi sila friendly sa mga kapitbahay. Oo, kapag friendly ka sa mga kapitbahay mo, sila mismo yung lalapit sa tindahan mo. Kaso, wala sila Hindi sila pala kaibigan sa mga tao. Kaya yung tindahan nila, parang spaghetti ang tindahan nila. Pababa ng pababa at palubog ng palubog ang tindahan ni Biandy. Napansin nyo ba guys? Nakita nyo ba? Parang wala, madami pang space doon. Ang laki ng tindahan, walang laman. Asan na yung mga big store na nagbibigay ng 50,000, 100,000? Asan na? Hindi na ba kaya? Hindi na ba kaya suportahan si Biandy? Suportahan nyo, di ba? Mahilig kayo magsuporta. Asan na? Suporta na! Bigyan nyo ng 150k na laman yun. Wala, hindi na kaya guys. Hindi na kaya suportahan yung tindahan nila. Isang kahit ano na lang, iipan mo na lang ng ganun yun, mawawala na yung laman konting-konti na lang talaga. Sabi nila malakas daw si Beyonce. Malakas ba? Asan yung tindahan niya? Gusto ko kasi yung tindahan, lagyan nyo ng laman yun. Parang yung laman yata wala na sa 20 million Nasa siguro, kung kukurkulin ko yung laman ng tindahan nila, na siguro nasa 15,000 na lang yung guys. Nasa 15,000 na lang. Kasi nakita ko puro ano na lang puro dilata na lang, sardinas na lang yata yung nasa taas. Ang laking tindahan, wala laman. Tapos,
Ang dami niyong sponsor, tapos walang laman. Ha? Ito lang napansin ko dyan. Kaya siguro walang laman guys ang tindahan nila kasi walang bumibili sa kanila. Sila na lang ang kumakain. Real talk tayo guys. Wait lang yan. Real talk tayo, real talk. Kaya nga walang bumibili sa kanila. Kaya walang bumibili sa kanila kasi sila na lang ang kumakain doon sa tindahan nila. Ayan, mga bumibili siguro sina Mang Iking, sina Red Saint, siguro yung mga malapit sa kanila, yung mga kontrabida sa buhay nila, andun sila. Yun na lang ang bumibili sa tindahan nila. Pero yung ibang mga taong malapit sa kanila, katulad ng kamag-anak, kahit kamag-anak yan, hindi bibili sa kanila. Bakit kamo? Kasi ungrateful nga sila. Hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa kanila. Kasi nalalaman nila yung ugali nila, na ganito pala yung mga ugali nila. Kaya hindi sila tumutulong, no? Hindi sila bumibili sa tindahan ni Bianvi. Tingnan nyo, ang dami niyang sponsor, ang dami niyang marami nagpapalipad. Bakit hindi nilalagyan, di ba? Simple lang yan, guys. Napakasimple lang yan. Ang laking tindahan, ang luwang ng tindahan nyo. Ako, lalagyan ko na. Kung ako yung lalagyan ko ng maraming paninda yun eh. Kaso, kaya hindi nila malagyan ng paninda kasi nga, hindi sila marunong makisama. Hindi sila marunong makipagsalamuha sa mga taong nakapaligid sa kanila. Bakit kamo? Kapag marunong kang makisama at makisalamuha sa mga taong nakapaligid sa'yo, kakaibiganin ka. At bibili sa'yo, ora-ora mismo, lagi-lagi silang nandoon, nakatambay, o bibili sila ng ganito. Pero hindi sila marunong makisama, yun ang nangyari. Walang bumili. Sila na lang ang kumakain doon sa kanilang paninda. Ganun lang kasimple yun, guys. Paki-like naman ang live stream na to, guys. Maganda to. Parang nagkakaroon na yata ng linaw na parang yung Panginoon na yata yung gumagawa ng way, no? Para matahuhan itong pamilyang to. Ngayon, nagbablog na siya, no? Meron na siyang personal vlog, nagluto, tapos naglabas siya sa dagat, sa dagat ba yun? Sa ilog. Di ba? Malaiba na Alawi yung datingan. Sikat na sikat talaga itong si Bianvi. So, sobrang kasikatan niya, lumulubog na yung tindahan nila. Kasi parang spaghetti lang yan, pababa ng pababa. Ito, basahin natin itong komento na to. No? Meron komento dito, sabi ni Perlita Raka. Nila ang ganda ang buhay niya. Kalingap, sinira tanga. Sinira nila. Hindi guys, hindi naman kasi abang buhay yung sponsor, bibigyan ka ng pera. Hindi naman abang buhay yung sponsor, lalagyan ng lalagyan ng laman, lalagyan ng yung tindahan nyo. Tingnan nyo, bumabagsak yung tindahan nila. Sabi naman niya, Pebi Mansano, karma na yan. Malay natin, baka karma na talaga yan, guys. Malay natin, di ba? Ito sabi niya, Singson, sabi ni Singson, natako na sa sabong ang puunan. Ibig sabihin natalo na sa subungan. Kaya pala, yung tindahan nila kumukurap-kurap ng wala na ba? Mananawagan na ako sa mga sponsor. Sponsor ni Bianvi dyan. Magising-gising kayo dyan. Wala nang laman yung tindahan ni Bianvi. Magano kayo dyan, bigyan nyo ng pera. 150,000 para mabigyan ng laman yung tindahan nila. Puro sardinas na lang yung laman ng tindahan nila, tsaka noodles. Baka naman, sponsor, ang lakas nyo magpalipat tapos yung tindahan 1,000 na laman. Nakakaya naman. Nakakaya.